Alam natin na ang ating kabataan ay hindi habang buhay. Ito ay napakabilis, napakadali. Kaya dapat kapag may opportunity tayo na ngayong bata pa tayo at nagtatrabaho, may income, ay kailangan nating sinupin ito. At para sa pagsinop na yan, ang isa sa mga dapat nating isipin ay yung ating kalusugan, healthcare. Sapagkat ngayong sa oras na ito, isa lang ang may papangako ko na siguradong mangyayari. Kung hindi tayo maagang mamamatay, kung humaba yung ating buhay, ay malaki ang posibilidad na mahuhospital o magkakasakit tayo. Sino ang magbabayad nito? Kailangan ba natin itong pabayaran sa ating mga anak? Kakaya siguro yun ay no. So bakit hindi natin ito unawain? At pagkatapos na maunawaan, ay kailangan nating planuhin. At kapag naplano mo na, ay kinakailangan i-execute na natin. So yan yung ating mga bagay na dapat nating i-discuss sa hapong ito. Sa palagay ko, nakita na ninyo at nakita na ninyo ang senior citizen survey na ito. Kung saan sa Pilipinas, sa palagay ko, hindi na 2% ngayon. Mas marami na dahil dito sa 3 buwan na COVID pandemic. Pero ang nakakataka at hindi ko maintindihan kung bakit ay sa mga senior citizen, ibig sabihin 60 years old and above. Ayon sa kanilang pag-aaral, ay 2% lamang ang kaya nilang tustusan ng kanilang sariling pangangailangan, kasama na dito ang damit, pagkain, at ang kanilang kakailangan sa healthcare. Anong ibig sabihin ito? Na 40% pala ng mga 60 years and above ay nagtatrabaho pa. Gusto niyong malaman kung bakit at ako natin alam? Ay kasi diba nung nakaraan lamang ipinasa yung batas kung saan wala nang diskriminasyon ang pagtatrabaho ngayon. Whether you are very old o kaya naman ay bata, pare-pareho na lang tayo. Bakit? Kasi gusto ng mga retired na magtrabaho pa din. Hindi dahil sa nahihirapan sila kapag walang trabaho kasi sanay silang magtrabaho, kundi ang iba ay hindi mabubuhay kung hindi sila magtatrabaho, ganong sobra na sila sa edad ng pagtatrabaho. Ang problema, kulang na nga yung trabaho sa mga bata. Naghahanap pa ng trabaho itong mga matatanda at mga senior citizen. So ano ngayon ang mangyayari? Sila daw nag-aagawan. 30% ng mga seniors ay katulad ng ginagawa nating OFW dito. May sarili tayong pamilya, pero tayo pa din ang nagpapakain at nagpapagamot ng ating mga magulang. Bakit? Ay kasi ganun din ang ginawa nila sa mga magulang nila noon eh. Ang tanong, tayo ba gusto din natin na ang ating mga anak ang magtutustos sa ating pangangailangan kapag tayo nag-retire na? Kaya ba nung SSS at pension ng GSIS ang ating mga pangangailangan? Lalo na kung galing ka dito sa Saudi Arabia, maaaring ang lifestyle mo ay mataas. Magkano ang pwedeng ibigay sa iyo ng SSS? Siguro malaki na yung
6 to 11,000 o kaya 13,000. Sa panahon na mag-retire ka, di ba ang 13,000 kung minsan allowance lang ng nag-iisa mong anak kapag siya'y nag-aaral pa? Ikaw, kaya mo bang mabuhay sa 13,000 kasama din yan ang iyong maintenance? Kung hindi natin ito makita at hindi tayo magkaroon ng resolusyon para sa ating sarili na magplano ngayon na kaya pa natin, na may mga sweldo pa tayo, hindi na natin maibabalik ang panahong ito kapag tayo tumanda na at wala tayong naipon. Yan ang dahilan kung bakit ang IMG sa kanyang paniwala ay kinakailangang tama yung ating investment. Kailangan mag-save tayo, at least 20% ng ating income, kung medyo bata pa tayo. Pero kung ikaw ay katulad ko na ng mga malapit na mag-60, 55 na ako ngayon, ibig sabihin, kinakailangan nagmamadali ka na kung wala ka pang naipon. Ang tanong, kapag may naipon ka, saan mo naman ilalagay? Very simple lang naman yung ating advice para sa investment. You do it correctly by following the building a solid foundation format o kaya plan ng IMG. Ano yun? Kinakailangan dito ka sa baba magsisimula kasi yun foundation. Unahin mo muna yung healthcare mo. Ibig sabihin short and long term. Kasi mahal mo ang iyong sarili. Mahal mo ang iyong pamilya. Kami, noong mga panahon na yung aming mga magulang ay nagkakasakit, ay halos maubusan kami nung fund. Kailangan pa namin magbenta ng pati ng aming bahay para mabayaran ang hospitalization bed ng expenses and bills ng aming tatay. At ang pinakamasama na nito, nagbenta ka na ng iyong mga property, nawalan ka na ng property, hindi man nasalba ang buhay ng iyong mahal sa buhay. Parang nagbayad ka lang doon sa hospital para patayin ang iyong mahal sa buhay. Parang ganun yun, di ba? Kasi hindi naman buhay nung lumabas Pero nagbayad ka. Ngayon ikaw, gusto mo ba na mawalan din ng mga property yung mga anak mo kaya hindi ka nag-prepare para sa healthcare mo? If you love yourself and you love your family, na hindi sila maging burden sa iyo, ngayon pa lang paghandaan mo na ang healthcare mo. Kasi kung binigyan ka ng Panginoon ng mahabang panahon, mahabang buhay, may sigurado ako na magkakasakit ka at kailangan mong bayaran iyon. Paano natin protektahan yung ating pamilya? Di magpa-insure tayo. So kasama doon sa iyong savings, ang isa sa mga investment mo dapat insurance. Kasi ngayon, ang pinaka-smart way of investment is insurance. Bakit? Kasi kapag patay, may papasalamatan ng iyong pamilya dahil may iiwanan ka. Kapag naman ikaw'y nabuhay ng matagal, kapag iyang insurance mo ay may investment na kasama, di yun yung gagamitin mo para sa iyong pang-araw-araw na expenses, hindi mo na istorbohin ang iyong mga anak. Para sure na hindi butas ang iyong balde, ay kinakailangan bayaran natin yung ating mga utang, lalo na kung credit card iyon, kasi malaki yung interest. Na kapag ka ito'y na process mo na lahat, napaghandaan mo na, yung isa sa pinaka-importanting fund na kailangan mong i-maintain ay ang emergency fund. Bakit? Kasi sa buhay natin may palaging emergency kaya, di ba? Ito ang mga emergency, nasira yung iyong sasakyan, nasira ang iyong bahay, binaha kayo, nilindol kayo, may nasunugan, lahat ito. Hindi natin hinihingi pero nangyayari sa buhay natin. At sa bawat responsibilidad na iyan,
kailangan natin pera. Paano? Kung yung iyong kaperahan nandoon sa mga malalaking investment, binili mo na kaagad ng condominium, kumuha ka na kaagad ng iyong memorial plan, kumuha ka na kaagad ng mga pension plan, na wala ka pang emergency fund. So ano ay mangyayari? Ibebenta mo yung iyong memorial plan para bayaran ng iyong mga pangailangan ngayon? May bebenta mo ba yung iyong condominium mo kung mga 3 milyon iyon? Tapos kailangan mo lang 100,000 kasi mayroon kang ipapagawang kailangan bubong at tumutulo dahil sa umuulan o kaya na may naiinitan kayo kasi yung araw ay pumapasok na sa inyong bahay doon sa inyong bubong na nasira. Hindi, di ba? Kasi mahirapan tayo doon. And then, kapag meron ka ng mga 3 buwan o kaya 6 na buwan na yung sweldo na naka-ready, yung tinatawag nating emergency fund, syempre, saka ka lang mag-invest. So, ito lahat, mga pagkakamali na nangyari sa buhay ko. For 30 years, ang ginawa ko dito is mag-invest sa real estate, mag-invest, bili-bili ng mga lupa dito, mga lupa doon, start ng mga negosyo, hanggang hindi ko na namalayan, naubos na pala yung aking kinita for 30 years, wala akong emergency fund. Hanggang ulo yung aking credit card balance. Hindi man ako kumuha ng insurance para sa aking sarili, para proteksyonan yung aking pamilya. At ang pinakamasama, wala pala akong healthcare. Kasi ang yabang ko dito sa Saudi Arabia, di ba? Mayroon ka namang healthcare. Ngayon, itong tanong. Kung ito pala yung pinakamaganda na plano, ang tawag natin dito ay solid financial foundation kapag ito'y sinunod mo. Ang tanong ko sa iyo ngayon, mayroon ka na healthcare? Mayroon ka ng life insurance? Binabayaran mo ba ng buo ang iyong utang, may emergency fund ka pa, at may investment ka pa, hindi lamang real estate, kundi mga paper asset? Kasi kung ginawa mo ito, abay, para ka nang nakasandal sa pader. Hindi doon sa Bangko Pilipino na nagsara, kundi yung sarili mong financial plan. Ngayon, kung hindi, dapat mag-isip-isip tayo. Kukuha ka ng sarili mong healthcare policy, kukuha ka ng sarili mong life insurance, kailangan may investment ka pa, may emergency fund. Paano kung konti lang yung iyong resources? Hindi mo kayang kumuha ng healthcare ngayon. Anong uunahin mo? Healthcare muna. Paano yung insurance? Paano kung namatay ako bigla, di wala akong insurance? O paano kung umaba yung aking buhay, ito muna yung ginawa ko, wala pa pala akong investment? Problema, Kaya ang ginawa ng IMG sa Kaiser, nag-zone sila. Paano sabi niya? Kung bibigyan kita ng isang investment product o kaya protection, kung iyong mamarapatin, na mayroon na kagang healthcare, mayroon na siyang life insurance, may investment pa, at pwede mo pang gamitin emergency fund. Abay, parang 3-in-1 Kung isasama mo yung emergency fund, 4-in-1 na kaagad. Ang ibig sabihin, isa lang ang investment mo, sagot ka na kaagad kung sinong mauna. Siyempre, kung sinong mauna, kung maunang mamatay, yun yung unang, pero kung hindi mamatay, pang hospitalization. Kung hindi mamatay at hindi nagkasakit, kunin mo as an investment. Di ba maganda yun? May healthcare ka na, mayroon ka pang life insurance, may investment ka pa. Gusto mong malaman? Good night, everyone.